is about and this one. So, first, before tayo mag-formally start, no, let's try to answer kahit nasa sarili lang muna, no? How does video or audio affect your interest and comprehension? Sa mga anong bagay nakakatulong yung mga video, yung mga sound na naririnig natin when we are presenting or kapag may nagpe-present sa harapan natin, no? So, ito po yung question na dapat nating masagot later on. Okay. So, our lesson for today is about working with other medias. So, last time po, nakapag-insert tayo ng pictures, ng online pictures through the PowerPoint presentation. So, right now naman po, ano pa ba yung mga dapat nating ma-insert or ano pa ba yung mga pwede nating mailagay kapag tayo ay nagbabrowse ng ating PowerPoint po? No? Okay. So, ito po yung mga learning targets natin, no? We have to explain paano daw nakapag-insert ng video and audio, makapag-demonstrate, paano daw mag-format ng mga videos. Isa rin po yan sa mga dapat nating makonsider. Okay, so we have the core values, these four: effectiveness and efficiency, accountability, innovativeness, and media literacy. Okay, so essential question natin, how does media such as pictures, audio, and video affect the overall presentation? Actually, natanong ko na ito sa inyo last time, no? Sa, yung, ano ba talaga yung mga naidudulot? Ano may mga factors na maaaring makonsider natin kapag tayo ay naglalagay ng mga medias or ng multimedia sa ating presentation? Right? So, sabi dito, did you know that PowerPoint allows you to insert a video onto a slide and play it during your presentation? This is a great way to make your presentation more engaging for your audience. So, ito po, nagamit ko na sa inyo last time or I think the first quarter na nakapag-insert na ako ng iilang mga videos to support my presentation. So, ganun po yung pinaka-purpose ng ating mga video, no? Kapag kailangan natin ng backbones or kapag kailangan natin ng other ideas na or another knowledge from the internet. So, we have the YouTube, 'di ba? Pwede natin gamitin or insert yung media na yon into our presentation. Ayan. So, una daw na dapat nating malaman, sana po ay ma-take note natin, no? Dahil kasama po ito sa seat work. Ayan. So, paano ba tayo nag insert ng video from a file? Or if meron na tayong existing na video sa ating desktop, paano ko po siya i-insert sa aking presentation? Okay. So, step number one, sa insert tab po natin, insert tab, alam niyo naman siguro yon, no? Yung may home, insert, 'di ba? So, sa insert tab, meron po doon sa pinakakanang bahagi, ayan, meron po kayong makikitang video. Ayan. So, kiklik nyo lang po itong video na to. So, since kayo po ay hindi online video, ang gagamitin po natin ay video on my PC. No, dahil nga existing na yung video. Pag click mo po ng video on my PC, may lalabas po dyan. Okay. So, step number two is you have to locate and select the desired video file, then click insert. So, syempre, hanapin mo, saan mo ba nilagay yung video na yun? Sa anong folder ba nakalagay si file? So, you have to identify or kailangan malaman mo or alam mo or natatandaan mo kung saan mo siya inilagay. So, in this case, nakalagay po siya kay documents and yung kanyang pangalan ay butterfly. So, kapag open niya po ng documents, makikita niya na automatically si butterfly. At kapag ito na po yung kanyang file, syempre, click mo lang po yung insert after and then automatically, ayan, it will be inserted on your presentation na po, no? Or the video will be placed
in your slide. So, if ever na gusto mo siyang lakihan, syempre, you are going to resize using this navigation buttons po, no? So, customize mo siya, so palalakihin, so ganun lang po yan. Kung gusto mo kasing laki siya ng slide mo, pwede rin po yun, no? So, nakakasunod po ba? Okay. Okay, thank you. Step 1 natin, you have to go to Insert tab. Step 2 is, i-locate po natin yung location ng mismong file, and then step 3, click Insert and then Resize. Yun lang po yun. Okay. So, sabi dito, with the screen recording feature on the Insert tab, you can create a video of anything you are doing on your computer and insert it into a slide. Halimbawa, gusto mo naman na meron kang video recording, 'di ba? Ang gagawin mo is syempre, screen record ang ilalagay mo, no? Kung gusto mo nang mag-tutorial ka kung paano gagawin ito, paano gagawin 'yan, pwede rin po itong screen recording po natin. Under pa rin po 'yan ni Insert tab po natin, ha? Okay. Next is, what if ma'am gusto ko po na online video naman ang ilalagay ko? Or galing naman po siya sa YouTube halimbawa. Ito naman po yung gagawin natin, no? Okay, so some websites like YouTube, just like what I've said, allow you to embed videos into your slides. Ayan, so kanina, doon punta tayo sa Insert tab, and then Video, pero Video on my PC ang pinili natin. So since we are going to insert a video from an online source, we are going to click the online video po. And then, syempre, bago mo ma-insert yung video na yon, meron pang preview na makikita, no? Okay. Ayan, so click a video to select it. Click the play pause button below the video, and it will begin playing, and the timeline to the play next to the play pause button will advance. Okay. So kapag insert ka na ng video from your online source, syempre kailangan mong i-paste yung link kung saan mo kukunin yung video na yon. And then, kapag po tayo ay ito na po, no, halimbawa ipi-play mo na siya, i-review mo na siya, gusto mo na siyang panoorin. So, i-click mo lang po yung video, and then sa baba po nun may lalabas na play and pause button. So, ito po yon, no? Alam niyo naman siguro yon. So, click lang po yon. Meron po kasing like animations or transitions, animations lang po, na automatically kapag nag-exist yung video, magbe-play na siya upon clicking. So, kapag hindi mo naman ginamit yung animation na yon, syempre, you are going to manually play and pause the video po. No? So, kaya, ayan, ipe-play mo siya, and then, if gusto mong i-explain kung anong meron sa video na yon, you have to pause. So, ganun lang po siya. So, meron lang po mga instances wherein etong video ay bumabalik sa pinakaumpisa. So, you are going to move it again sa saan ka huminto po, no? Ayan, next, to jump to a different part of the video, click anywhere on the timeline. Sabi ko nga sa inyo, minsan bumabalik siya. Or gusto mo na or gusto mo na bilisan na bigla yung video kasi wala na kayong oras. So, syempre, ang gagawin mo is skip mo yung ilang mga timestamps, and then drag mo lang po yun, or click ka doon sa aling part kung kalagitnaan ba yon, and then play lang po. So, as easy as that. Ayan. Next, number 4 is, paano ba tayo nagre-resize ng ating video? Ma'am, paano ko ba siya gagawing maliit or gagawing malaki, no? So, ito po na ituro ko na kanina. Actually, may pahapyaw ng idea or little ideas na po dito sa resizing a video. Okay. So, makikita niyo po na meron kayong mga customize or customization buttons po dito sa gilid natin. We have 1, 2, 3, 4,
4 sa corner, and then 4 din po yung pinakagitna ng corners. So, ito po, i-resize mo lang siya. Pag nakita mo na po itong part na ito, yung nakaganon, yung may arrow pataas at sa baba. So, ibig sabihin po yan, you are going to expand the video. Ito naman po, i-resize mo siya, papataasin. Ito naman, palalaparin. So, ganun po yun, no? Yun lang po yun, sa resizing, actually. Actually, ito, alam nyo na rin, parang naglalagay ka lang din ng picture and nag-aayos ng picture. So, ganun lang din yon. Next is, paano po ititrim yung video? Ma'am, what if masyado siyang mahaba? Gusto ko na po siyang paiksiin lang, or 10 seconds lang po yung gusto ko sa video na yon, kaya gusto ko 10 seconds lang dapat. So, ititrim mo po siya. So, paano natin siya ititrim? Okay, when trimming a video, you are expected to know where is the specific video or timestamp na gagamitin mo or ikakat mo or ititrim mo. Kasi syempre, hindi man pwedeng basta ka na lang mag-trim. 'Di ba? So, una ay, syempre, siselect mo yung video kung saan yun yung i-edit mo or yung ititrim mo, no? Next, so kapag naklik mo na po yun, may lalabas sa dulo. Lagi pong ganito ha. Ito yung napansin ko sa inyo last time, medyo ano po kayo, no, naliligaw kung saan ba makikita yung format na sinasabi ko. Whenever you are clicking something on your media sa presentation nyo, lagi nyo titignan yung pinakadulong bahagi nito. No, katabi ng view, yung format po natin. No, so, dito, in our case, since ito ay media or video, iba po yung option na lalabas sa dulo. May nakalagay na playback. So, sa playback po, meron pong option that to play, to add bookmarks, trim video. So, since tayo ay magti-trim ng video, click po natin yung trim the video. Okay, pag na-click na po yun, ayan, meron pong dialog box na mag-a-appear. And then, meron ditong mga handles. Ito yung handle na green, indication that this is the start of your trimmed video. And yung red naman, indication that this is the end of the video. No? So, yung start and then yung end. So, if ito na talaga yung pinaka-distinct timestamp na gagamitin mo, or sure ka na, pwede mo namang i-play para mapanood mo kung sure ka or kung ito ba talaga yung part na yon. So, if hindi, adjust mo ulit. Pero if final na talaga or sure ka na dito, click mo lang yung okay and then automatically it will be trimmed. Or magka-cut down na siya into a specific part or timestamp of the video na pinroduce mo po, no? Or kinat mo. Alright, next, number 4 is you have to play. Syempre nga, kanina, sabi ko, no? And then, pag okay na, okay. Pag cancel, syempre, ika-cancel mo siya. Or if ever na ayaw mo na pala siyang i-trim, nagbago bigla yung isip mo, diba? Cancel lang po. Pero, pag okay na play mo na-preview mo na siya, press lang yung okay. Alright? Nakakasunod po ba? React po. Ayan. Thank you so much po. Okay. So, when you are done, click OK. Yan na po yun. Okay. Masyado bang mabilis? Or, nakakasunod naman siguro kasi ito ay, actually, alam nyo na rin, no? Parang inuulit-ulit lang natin. And I think this is our almost last lesson na for this quarter. So, preparation na po ulit tayo for the um, third quarter examination. No? So, number 6, sorry, sumegway. Okay, video options. Ano ba yung mga pwede nating or additional options na pwede nating i-click when we are inserting a video on our presentations po, no?
Okay, so there are other options you can set to control how your video will play. These are found in the video options group on the playback tab. So kanina, dito tayo sa pinaka corner, no? So ito po ay cutted na picture. Sa pinaka dulo, doon nakikita yung play and then trim video. So dito naman po sa pinaka dulo makikita mo yung volume kung gaano kalakas yung video. Kung start, paano siya magsa-start? During, kapag kinlik mo ba, kailangan mag-start na yung video. Ito yung sinasabi ko sa inyo kaninang parang animation. So, kapag kinlik mo, magsa-start na yung video. Or, kapag pinress mo yung something, or automatically, pag nilipat mo yung slide, mag-play na yung video. Ganon, no? Yung options mo. So, you have also options here like play full screen, hide while not playing. So, play full screen, ibig sabihin malaki yon. Itong naka-hide, ibig sabihin kapag halimbawa hindi po pa kiniklik yung video or hindi ka pa nagkiklik ng mouse mo, hindi pa pwedeng lumabas yung video. Yung pinaka-thumbnail, ganun po, no? So, ito naman, loop and then rewind after playing. If ever na gusto mo na dalawang beses siyang maulit, ganun, no? So, pwede mong i-check po ito. Pero if not, syempre, wag mo nang i-modify, no? Next, ayan. So, ito po yung further explanations on the different options that we can use in our video presentation. So, una is the volume. Siyempre, alam nyo naman yon, yung lakas or hina ng video natin. No? So, yung start naman is the controls whether the video starts automatically or when the mouse is clicked. So you have your options po, no? So kapag yun nga yung sinasabi ko kanina, kapag ba nilipat mo yung slide mo, automatically magpe-play na kagad dapat yung video, or bago siya mag-play, kailangan i-click mo muna yung mouse. That is your options. So two options. So that is the function of the start button po. Right? Next. Next is the play full screen. So this lets the video fill the entire screen while playing. Ito naman yung palalakihin yung video, or kapag nag-play yung video, automatically kahit gaano sa kaliit sa presentation mo, palalakihin niya into full screen para mapanood po ng lahat. Parang ganon, no? So, common sense na lang din naman ito actually. So, next is hide while not playing. This hides the video when not playing. Yun lang, tingnan mo, inulit lang din, 'di ba? So kapag hindi pa nag kiniklik, so dapat hindi siya mag-play. Yun lang po 'yun. Kapag chinek mo yung box na 'yon, right? Next is loop until stopped. So this replaces the video until stopped, and then um rewind after playing returns the video to the beginning when it is finished playing. Ito nga yung kanina, no, na mag-uulit siya kapag tapos nang mag-play yung video. Like, dalawang beses siyang mauulit kasi nga rewind siya, no? So, I think that is all. Ayan. So, sagutin natin sa dulo yung essential question. So, para hindi na kayo mahirap. Ayan, sige, may nag-raise ng hand. Deneb. Alright, very good po, no? Alright, so basahin lang natin yung essential question. So, how does media such as pictures, audio, and video affect the overall presentation? Kagaya lang din ng sinabi ninyo, no? Actually, on point na nga yung sagot ninyong lahat. Ayan. So, making your presentation using media or multimedia makes your presentation more interesting through the use of this. No, this can also help you improve the audience's focus, and this allows you to use images, audio, and video to have a greater visual impact. Sabi nga natin, alam niyo yung word, yung quote na beauty is in the eye of the beholder, no? So, nakikita kagad natin yung kagandahan ng isang presentation
judging by its look, or if tayo ay magiging interesado sa isang presentation, kailangan siya ay maganda, siya ay interesting, siya ay hindi boring. So that is one of the characteristic or good characteristic of a good presentation. So kapag po tayo ay nagpe-present ng ating presentations. So, kailangan ay makagawa tayo ng iba't ibang paraan kung saan mapupukaw natin yung attention ng audience natin. Hindi pwede na salita lang tayo ng salita na ganito yung ganyan, ganito ganyan, na hindi natin na-visualize, hindi natin nakikita ano ba yung ine-explain niya. 'Di ba? Or ano ba yung sinasabi na kunwari, ano ba yung sinasabi ni Ma'am MJ na insert tab, eh hindi nga namin alam yung itsura ng insert tab. 'Di ba? So, kailangan habang kayo ay binibigyan ng information, nakikita nyo kung ano ba yung itsura ng sinasabi para naman hindi kayo naliligaw in case na ituro sa inyo kung ano yung command na yon. 'Di ba? So, actually in your learnings, it is more lalo na sa mga medias like this PPT, mas kinakailangan na kayo ay hands-on, na kayo ay nakakagawa or gumagawa or nakakasunod habang tinuturo para mas mabilis yung na-absorb yung information. No? Ayan. Okay. I think assessment po natin is siguro ibibigay ko na lang sa mga ilang araw kasi syempre 'di ba mag-aano rin naman tayo, magpupunta rin naman tayo siguro sa Comlab next week if payagan tayo, no? So, ayan. Dapat may seat work tayo.